Muli isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? At welcome na naman sa ating pong programa sa The Last Trumpet sa gabing ito. At muli inyo pong makakasama ang inyo pong mga abang lingkod sa gabing ito upang patuloy po nating pag-aaralan ang mga salita ng Diyos. So, welcome po kayong lahat mga kaibigan at mga kapatid. So, ito pong topic natin sa gabing ito ay continuation doon sa ating pong topic kagabi mga kaibigan. So, ating pong batiin ang ating pong mga kapatid at mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, kahit paman ang nasa ibayong dagat, nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. At sa gabing ito, once again, ating pong makasama ang ating pong nag-iisang partner, Brother Bernard from Tigbinan, Camarines Norte. Kumusta po kayo, kapatid? Magandang gabi po sa atin pong lahat at magandang gabi din po, brother. At ito po ay tayo ay upang maglingkod sa programa po nito at sa Panginoon syempre. Kaya antabay lang po at magandang gabi sa lahat po ng sumusubaybay at nanonood sa programa pong ito. Nawa po ang pagpapala ang laging nasa atin po. Magandang gabi po. Okay, maraming salamat, brother, sa inyo pong pagbati, no? Ati po laging pinapasalamatan ang ati pong mga kaibigan na patuloy po na sumusubaybay. At sa gabing ito, isa na namang paksa na karugtong doon sa ati pong topic sa kagabi. So ito po ang ati pong pag-aaralan upang ati pong maunawaan ang mga katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan. So bago po tayo magpasimula sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng inyong kaharian ay nasa mga langit. Muli sa gabing ito, narito po ang inyo pong mga lingkod. Una sa lahat, patawarin kami sa aming pong mga kasalanan, sa isip man, sa salita man at sa gawa. At maraming salamat, Amang Banal, sa inyo pong pagpapala at proteksyon, sa kalakasan, sa magandang kalusugan na inyo pong ipinagkaloob. At narito po kami sa gabing ito upang patuloy po naming pag-aaralan ang inyo pong mga banal na salita. Ipagkaloob nawa ang inyo pong banal na espiritu, ang kaalaman, karunungan na nagmumula sa inyo upang maihayag ang inyo pong mga katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan. At ganoon din sa aming pong mga sumusubaybay, mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nanonood sa programang ito. Ipagkaloob din po, Amang Banal, ang unawa upang maunawaan ang inyo pong mga mahiwagang salita. Maraming salamat, Amang Banal, sa inyo pong pakikinig sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan ni Hesukristo, na aming personal na tagapagligtas. Amen. Amen. So, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay paroroon na sa ating pong topic sa gabing ito. So, ang ating pong topic ay pinamagatan, Hell, Second Death. Ito yung ating pong pag-aaralan at pagbubulay-bulayan upang malaman po natin, mga kaibigan, ang mga katotohanan. So ating pong batiin ang ating pong mga kaibigan, mga kapatid, Brother Bernard,
Diyan po sa aking sister sa may Rosario, Cavite. So, magandang gabi po. Joby Beltran, Abayata. Kumusta po ang ate pong mother? Good evening po. Watching from Cavite, sa Rosario, Cavite, Brother Bernard. At Good ganoon evening po din ang dyan. ate po, opo, sa ate pong mga kapatiran dyan sa may parting Carissa. Carissa sa may malapit sa Samuel Church, headed by Pastor Roel Batoto. Yung mga kapatid po natin dyan, kumusta po kayong lahat? At ganoon din sa may pinagkaisa church sa may Litex. Kumusta po ang ating pong mga masigasig na kapatid? And then doon sa may Likaw-Likaw, sa parting Bulacan, this coming Saturday o Sabbath, ay may join fellowship po tayo sa may Likaw-Likaw. At ganoon din ang ating pong mga kapatiran sa may Kisaw Church, sa Pililia Rizal, tapos sa Taytay Rizal, ganoon din sa Pagbilao, sa may Utod. So, sa lahat ng ating pong church, mga kapatiran at mga kaibigan, isang magandang gabi sa ating lahat. At nawa ay patuloy niyo pong panoorin o patuloy po nawa kayong sumubaybay sa ating pong programa upang ang ating pong kaalaman, ang ating pong knowledge ay madagdagan po mga kaibigan. So maligayang panonood po dyan po kay Sister Riza de Los Santos. So maligayang panonood po sa inyong lahat. So hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa mga kaibigan. Tayo na po ay dadako sa ating pong pag-aaral. Brother? Okay po. Good evening po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa programa pong ito. Tayo po ay magkakaroon uli ng pagtalakay ng mahalagang topic o bagay po na matatagpuan natin sa Biblia. At ngayong gabi ay ating bibigyang pansin ang pag-aaral po patungkol sa tinatawag na hell o impyerno at yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Dito po natin titingnan ano ba yung tinatawag na hell at o impyerno at ano din yung tinatawag na ikalawang kamatayan ayon po sa Biblia. Yan po ang ating titingnan sapagkat mahalagang maunawaan natin ito. Kasi nga kung mabibitawan natin ang eternal life, pwedeng ito yung isa na direksyon na pupuntahan ng taong nagkasala sapagkat ito yung kabayaran ng kasalanan. Kaya ating pag-aaralan sa gabing ito ang patungkol sa hell or impyerno. Aalamin po natin kung may umiiral na ba ngayong hell o impyerno o iiral pa lang po siya. At ganoon din ano yung fire na tinatawag o yung apoy na eternal. Ito ba ay walang hanggan o gaano sila katagal doon na makakaranas ng punishment sa hell? Yun ba ay eternal torment or yun ba ay isa lamang panandaliang event o isahang pangyayari po? Yan po ang ating titingnan kung ano po ang tinatawag na impyerno ayon sa Biblia, hindi ayon sa Yes. tradisyon. Kasi iba-iba ang version ng hell. Minsan, makikita nyo yan sa popular culture. Pero, Biblia tayo. Titingnan natin kung ano po ang Opo. hell sa Biblia. O tinatawag na second death o Death. ikalawang kamatayan na tinatawag. Mahalaga po itong maunawaan natin sapagkat bahagi ito ng Biblia. Dito, sasagutin natin na ano bang ikalawang kamatayan? Anong ibig sabihin po nito? Ganon din, ano ba ang tinatawag na hell sa Biblia or impyerno? At gano'n din, is it something that will occur in the future or is it currently happening? Yan ang titingnan natin kung ang impyerno ba ay umiiral na ngayon o iiral pa lang sa hinaharap po natin. Yan yung dapat maunawaan natin. Kasi nga
kung titingnan natin sa popular culture hanggang sa kasalukuyan ay makikita natin na meron daw naghahari sa impyerno, sabi nila. Yun daw Yes. ay si Satan. Tapos yung Oo mga nga eh. napupunta daw doon, pinaparusahan daw ni Satan na sabi nila sa makikita din natin yan sa mga fantasy film at iba-ibang Opo. pelikulang inspire sa culture natin. Kaya titingnan natin kung ito ba ay biblical at aalamin din natin kung meron Yes. ba talagang purgatory na tinatawag na yung doctrines po na yan. At saan ba yung nag-ugat yung ganong konsepto? Bakit may ganong popular na culture tayo? Kaya titingnan po natin yan sa lente ng Biblia at kasaysayan. Ano ba ang tinatawag na second death? Diyan pa lang po sa terminong second death, may isip na natin. Kung merong second death, ibig sabihin, hindi yan matatawag na second kung walang first. First. Kasi sa Bible, walang nabanggit directly na salitang first death. Pero Opo. directly sa Bible, may nabanggit na second death na verse tayo bababasa. Kung may nabanggit na direct na second death, automatic, meron po yung first death. Kasi hindi matatawag Opo. na second kung wala pong first. Kaya yan ang titingnan po natin. Saan ba natin mababasa yung second death directly na verse? Diyan po natin yung matatagpuan sa aklat po ni Juan sa Revelation 20 sa verse simulan natin sa verse 13 hanggang 15. Ganito po ang ating mababasa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ayan po. Malinaw po ang tala po ni Juan the Revelador na meron pong tinatawag na hellfire o lake of fire na tinatawag o dagat-dagatang apoy sa Tagalog. At ang mga itinapon daw po or ibinulid sa dagat-dagatang apoy ay yaong mga hindi nasumpungan sa aklat ng buhay. Ito yung hindi Yes. nagkamit ng buhay na walang hanggan or Opo. nabitawan nila ang eternal life. Wala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sila po ang ibinulid ayon po dyan sa Revelation 15. Pero sabi dun sa Revelation 20 verse 14, anong sabi dun? Merong tinatawag na ikalawang kamatayan po. Sabi dun sa Revelation 20 sa verse 14. Yung ikalawang kamatayan, ang sabi, yun daw po ang dagat-dagatang apo. Kung susuriin natin maigi yung verse, sabi, ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Yun po pala, pag sinabing ikalawang kamatayan, yun po ang lake of fire o ang dagat-dagatang apoy. Kaya dito pa lang sinasagot na agad, ang impyerno ba sa Biblia ay umiiral na ngayon or iiral pa lang? Malinaw po kung titingnan natin sa Iiral Biblia. pa lang. Ang tinatawag nating impyerno na dagat-dagatang apoy or lake of fire, wala pa po yan sapagkat hindi pa Yes. nasusupok ang lupa natin ng totally ng fire. At yung dagat-dagatang apoy, yan ang tinatawag mismo na second death or ikalawang kamatayan. At diyan daw po sa dagat-dagatang apoy, diyan din po ibubulid ang kamatayan kasama po ang Hades na tinatawag or Hades sa wika pong Ingles. At yan pong kamatayan o Hades, titingnan natin sa Biblia, ano ba ang impyerno? Kasi baka nalilito sila sa term na hell or impyerno. Kaya alamin din natin yan sa Biblia kung ano po yan. Pero malinaw dyan sa Revelation 20 verse 14, ang second death ay ang tinatawag na lake of fire or ang dagat-dagatang apoy.
At yan po ay literal, hindi po yan symbolic. Yan po ay actual na lake of fire. Kung titingnan po natin sa context ng Revelation 20. Kaya malinaw, second death equals lake of fire. Kaya makikita natin, tinawag po ang lake of fire o ang dagat-dagatang apoy na ikalawang kamatayan. Kung iyon po ang ikalawang kamatayan, ay ano yung unang kamatayan? Yan yung Yun nga. napag-aralan natin kagabi. Ang Opo. first death, yung pag-uwi natin sa alabok ng lupa. O yung natural death na tinatawag na umuwi tayo sa libingan po. Yun po yung tinatawag na first death. At yung first death, gaya nga daw po ng pagtulog ayon sa pag-aaral natin kagabi. At diyan sa first death, meron tayong pag-asa o meron po yung resurrection. Pero po dalawa. It's either yung resurrection mo, dediretso ka sa langit kung kasama ka sa first resurrection. Pero kung sa second resurrection ka po kasama, ikaw po ay hahatulan sa lake of fire. Kumbaga, bubuhayin ka lang para hatulan sa eternal death or sa second death. Kaya mapala daw, sabi ni Juan, ang mapapasama sa unang pagkabuhay na maguli or dun sa first resurrection sa mga nakaranas ng first death. Pero itong second death, ito yung tinatawag na final execution ng justice na character po ng Diyos. At expression din po ito ng love sapagkat kailangan po na burahin ang evil, kailangan din pong burahin ang originator ng sin at gayon din ang mga sinner or yung mga unrepentant sinner. Sila po yung ibubulid sa dagat-dagatang apo. At kailangan talagang mangyari po yun sa kanila sapagkat hindi po pwedeng umiral sila sa eternity sa harapan ng Diyos na wala pong ganong character na makasalanan or evil. Kaya nararapat na sila po ay ibulid sa dagat-dagatang apoy upang ma-justify ang character ng Diyos na just or walang dungis, banal at holy po. At yan po ang second death na tinatawag, ang lake of fire kung saan ibubulid po ang lahat ng kamatayan, ang Hades at ang sinner o ang mga makasalanan at ang pinagmulan ng kasalanan. Kung titingnan natin dito sa simple chart, ang first death, ang natural death. Ito po ay nangyari nang pumasok ang kasalanan. Lahat po ay nakaranas ng natural death. Tao man, hayop, halaman, naging bahagi po ang death sa kalikasan. Yan yung natural death. At sa natural death, ang tao po ay gaya ng natutulog. Temporary po siya. Ibig sabihin, mayroong siyang resurrection na hinihintay. Pero itong second death o ang ikalawang kamatayan, ito po ang dagat-dagatang apoy. Ito po ang tinatawag na eternal death at ito po ang hinihingi ng kautusan sa mga nagkasala at ito po ang kabayaran ng kasalanan, ang ikalawang kamatayan o ang eternal death. At dito po ang tao ay hindi po temporary na matutulog kundi tuluyan na po siyang sleep or wala na pong existence. Hindi na po siya talaga iiral magpakailanman. Burado na po sa existence na tinatawag. Yan po ang first at yan po ang second death na tinatawag. At kung titingnan natin dito sa chart, ay ang second death ay magaganap sa context ng Revelation 20 after po ng 1,000 years. Ibig sabihin, after ng humigit kumulang or estimated na 7,000 years sa biblical chronology. Ibig sabihin, after ng 1,000 years, saka po bababa ang apoy mula po sa langit. At yun po ang tatawaging lake of fire, ang susupok na apoy sa lupa. At yun po ang tinatawag na ikalawang kamatayan, ang bubura sa evil at saka po sa sinner at sa origin of sin o sa originator ng kasalanan o na si Satan kasamang kanyang mga angel. Yan po ang ikalawang kamatayan, ang dagat-dagatang apoy. At kung babasahin nga po natin bakit po nasa dulo ng kasaysayan ang second death. Kasi nga po kung babasahin natin ang unang Korinto chapter 15 verse 26. Ano po ang sinasaad sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto?
Ito po ang ating mabasa. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Ayan po, malinaw. Kaya ang hellfire o ang second death ay nasa pinakadulo ng the great controversy na tinatawag natin. At yan po ang kahuli-hulihang kaaway ng Diyos na lilipulin po niya ayon po sa sulat po ni Pablo. Malinaw po yan. Pati po pala ang kamatayan, lilipulin. Kasi baka inisip lang natin, ang lilipulin lang ay yung sinner o yung mga unrepentant sinner at yung originator ng sin. Bukod po doon, kasama po sa lilipulin ang mismong tinatawag na kamatayan. Ibig sabihin, buburahin na po ang tinatawag na death. Kasi nga po, kasabay ng final judgment ay ang pagbura ng concept ng death. Kaya malinaw dun sa Revelation 20 verse 14 kung babalikan natin, kasama po sa ibinulid sa dagat-dagatang apoy ang kamatayan at ang Hades. Malinaw po yan sapagkat ang kamatayan ang kahuli-hulihang kaaway na lilipunin ayon po sa banal na kasulatan. Malinaw po ang sinasabi na yan ni Pablo sa mga taga-Korinto at sinasabi din sa atin, sa ating nababasa sa Biblia. At kung titingnan nga natin, ayon dito sa Revelation 21 verse 8, ano po yung second death? Ito po ang sinabi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na isyang ikalawang kamatayan. Ayan po, mabigat ang sulat ni John, the Revelator. Yes. Dinescribe niya ang mga unrepentant sinner na ito na inihagis or ibinulid sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na ikalawang kamatayan. Inilarawan din niya kung ano ang dagat-dagatang apoy ito. Binubuo po yan ng fire at saka po ng brimstone o ng asopre. Ganun po ang lake of fire. Isa po siyang napakatindi na mararanasan by physical hanggang sa spiritual form na bumubuo sa pagiging being ng isang tao. At yan po ang ikalawang kamatayan. At sino daw po ang mapupunta roon na magiging bahagi ng dagat-dagatang apoy na nagniningas sa apoy at asopre? Ito daw po yung mga sabi hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, mga murderer, sa mga Yes. mapakiapid, itong mga nakikiapid, it's either symbolic or literal, parehas po Yes. yan. At sa mga manggagaway, or sa Greek po ang ginamit po dyan, pharmakeia. Ibig sabihin, gumagawa ng sorcery, or sa modern time natin, medicine. It's either yung mga mandaraya na gumagawa Yes. ng mga gamot para po dayain ng tao, bahagi po sila sa ihahagi sa dagat-dagatang apoy. At sabi pa, mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito'y mabigat. Kasi po Yes. ang idolatry ay madaming form. Iba-iba yan. Hindi lang yan sa estatwa na sinasamba. Madaming form ng idolatry o pagsamba sa Diyos, Diyosan. At kasama pa daw yung mga sinungaling. Kaya mahirap. Yes. Mag-ingat din tayo sa salita. Opo. Kasi nga, baka malabag natin yung wag kang magsisinungaling. At Yes. yan, mahirap, mabigat po ang sabi ni Juan. Sila ay bahagi ng dagat-dagatang apoy. Kung, may kung naman po yan, kung hindi sila Yes. magsisisi Kung hindi sa magbago. kanilang, kung hindi sila magbabago. Kasi nga, bukas naman ang kaligtasan binigay ni Kristo sa lahat ng makasalanan. Pero kung aabutan ng pagsara ng pintuan ng awa ng salvation, yan talaga yung kahinatnan ng mga tao na ganyan ang kanilang likas na hindi nagsisi sa harapan po ng Diyos. Matindi ang sabi ni John. Sila ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy na siyang tinatawag na ikalawang kamatayan or second death ayon po dyan sa Revelation 21 verse 18.
Kaya malinaw sa Biblia, pag sinabing second death or ikalawang kamatayan, ang ibig sabihin lang po noon ay lake of fire na binubuo ng apoy at asopre. Yan po ang tinatawag na ikalawang kamatayan na ang kahulugan din po ng second death ay ang kabayaran ng kasalanan na hinihingi ng kautusan na sinalangsang po natin. Ang siyang sinabi ng Diyos, nasabi dun sa pasimula pa lang sa Genesis, sa oras na sila po ay hindi sumunod sa kautusan ng Diyos, sila po ay tunay na mamamatay. At yan po ang hinihingi ng kautusan. Eternal death, bukod sa natural death na sumpa sa nature. At yung eternal death, yan po ang wages of sin na hinihingi. Pero kung ayaw natin humantong sa second death, si Kristo po ang nakaranas ng kamatayan para sa atin. Yun ay kung mananampalataya tayo sa Kanya na namatay at muling nabuhay, na tumalo na po sa kamatayan. Kaya ang kailangan lang natin upang hindi mapunta sa second death, manampalataya sa anak ng Diyos na siyang namatay at muling nabuhay para po sa atin. Kaya itong second death na ito na tinatawag o hell o hellfire na tinatawag sa Revelation 20 ay malinaw po ayon sa Biblia. Pero ano ba yung tinatawag na hell? Kasi po itong may problema sa translation. Iba kasi ang perspective ng mga Hebreo at ng mga Griego compare sa modern day na English term na hell or impyerno sa Spanish natin or inferno sa wikang Italian. Kaya kung titingnan natin ano ba ang hell sa context ng Biblia, tingnan natin. Kasi nga sa context po ng mga translation sa Bible ay lahat po isinalin nilang hell o mga nakikita natin dyan sa Biblia pero iba ang context. Titingnan po natin kung ano ba ang hell ayon sa Biblia. Sa Biblia po, sa New Testament, kung bubuklatin po natin ang New Testament na alam naman natin na naisulat sa wikang Griego, kasi nga Griego ang wika nung panahon po na yan. Sa New Testament po, sa Bagong Tipan, ang salitang hell o impyerno na nababasa natin sa Biblia, sa Greek po, dalawa po ang ginagamit nila diyang salita na isinalin sa English na hell. At ito po yung Greek word na Hades at saka po ang Gehenna. At yan po ang titingnan natin, ano ba ang Hades at ang Gehenna po ayon sa context ng Biblia. Kasi baka maiba ang perspective natin sa tinatawag na hell. Kasi nga pag sinabing hell sa English, origin po niya sa Indo-European language, pag sinabi pong hell, yan daw po ay underworld. Walang ganun sa Bible. Kasi ang primary definition ng hell sa English po ay underworld. Sa pagan, yung concept po niyaan. Pero sa Bible, iba po ang ganyang ang term sa perspective ng mga Hudyo o ng mga Hebreo po. At sa panahon ng Bagong Tipan. Yan ang titingnan natin. Unahin natin yung salitang Hades na isinalin po na hell. O kaya minsan, isinasalin pa rin na Hades. Titingnan natin, ano ba yung Hades? Sa mga nakakaalam ng Greek word na Hades, popular ito sa popular culture. Sinasabi nila ito daw, itong Hades, kung nakabasa na kayo ng Greek mythology, ng mitolohiya po ng mga Griego, ang Hades po sa kanila ay Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan po nila si Hades ng underworld. At yung tinitirahan mismo ng Hades na underworld, tinatawag po na Hades o kailaliman. Ganyan po sa Griego. Pero sa Biblia, ginamit po ang term na Hades hindi para po ituro yung concept ng Greek mythology. Yan ang titingnan natin. Ano ba yung Hades? Bakit ginamit ng Bible kung pagan ang concept ng salitang Hades? Kasi nga, pagan term yan. Galing yan sa Greek mythology yung concept ng Hades. Pero po sa Bible, unang lumitaw po ang salitang Hades nang isalin po ang Old Testament Bible. Nang isalin po ang Old Testament Bible sa Griego, doon po sa Egypt, sa pangunguna po ng 70 na mga Hudyo, na isinalin po nila ang Bibliang Hebreo patungo po sa wikang Griego nila sa Egypt, at yun po yung tinawag na Bibliang Septuagint or LXX na tinatawag natin. Yung Septuagint po, makikita natin doon yung Hebrew po na salitang Sheol ay isinalin po nila sa wikang Griego po na Hades. At makikita natin sa Hebreo, sa Lumang Tipan, pag sinabi pong Sheol,
Ang ibig sabihin lang po niya ay libingan. Kaya pagdating sa Griego, pag sinabi nating Hades, sa biblical term, yun po ay nangangahulugang grave pa din or libingan. Pero hindi po yun yung Greek Hades na underworld or god of underworld na pwedeng ma-misinterpret natin. Gaya nitong Psalm 88 verse 3 to 4. Basahin po natin kung paano ito isinali ng English Bible or sa Tagalog. Basahin muna natin ang Salmo 88 verse 3 to 4. Ganito po ang ating mabasa. Sapagkat ang aking kaluluwa ay lipos ng mga kabagabagan at ang aking buhay ay nalalapit sa libingan. Kwatro, ako'y nabilang sa kanila na nagsisibaba sa hukay. Ako'y parang taong walang lakas. Ayan po, kung ating babasahin dyan sa translation, meron pong tinutukoy na libingan or grave dun sa verse 3 na siyang inuuuwian po nitong kaluluwang lipos na punong-puno ng kabagabagan or ito pong mamamatay na tao. Siya po ay uuwi sa hukay na tinatawag na libingan or grave. Kung babasahin natin dito sa Greek Septuagint, isinalin po yan sa Griego ng mga manunulat po ng Septuagint na mga Hudyo sa Egypt. Sa English translation ng Septuagint sa Breton's translation po, sabi dito, "For my soul is filled with troubles, and my life has drawn nigh to Hades. I've been reckoned with them that go down to the pit. I became as a man without help." Mapapansin po natin sa Greek Septuagint, yung salita pong libingan or Sheol sa wika pong Griego ay Hebreo, isinalin po sa Griego na sa salitang Hades. Na ang ibig sabihin pa rin po ay libingan or yung hukay. Pag sinabing Hades, pit or hukay. Ibig sabihin hindi po yan underworld, kundi yung simpleng nililibingan po ng taong patay, yung lupa, kung saan po siya nililibing. Yung libingan na tinatawag pong Sheol sa Hebreo ay siya din pong equivalent ng salitang Greek na Hades. Kaya iba yung Hades sa Greek mythology na underworld or Diyos-Diyosan po nila compare sa Hades na ginamit sa Bible. Kumbaga inadapt lang ng mga Griegong manunulat yung pagan term na Hades para i-apply sa Hebreo na salitang Sheol or libingan sa wikang Tagalog sa atin. Kaya pag sinabing Hades, yun po ay libingan, hindi po underworld o meron pong umiiral na underworld na tinatawag. Wala pong ganon. Kaya malinaw yung Psalm 88, 3 to 4 na meron pong grave or libingan gaya ng nababasa natin sa King James Version na siyang Hades doon po sa Greek Septuagint. Gaya ng nabasa natin sa Breton's version ng Greek Septuagint ng Psalm. Gaya din sa mababasa natin sa Psalm 55 verse 15. Basahin po natin yung sinasaad nila dyan sa Salmo 55:15. Ito po ang ating mababasa. Dumating nawang bigla sa kanila ang kamatayan. Mababa nawa silang buhay sa libingan, sapagkat kasamaan ay nasa kanilang tahanan sa gitna nila. Pag sinabi pong libingan or grave, ito po yung tinatawag natin na Hades sa wikang Griego or Sheol sa wika pong Hebreo. Na minsan isinasalin po ng English na hell. Kaya iba na po yung meaning pag sinabing hell. Kaya iniisip ng iba, umiiral na daw ang hell kasi nga isinalin ng mga translator yung salitang libingan as hell na iniisip agad nila pag sinabing hell, yun na agad yung dagat-dagatang apoy. Kaya nagkaroon ng misinterpretation or misunderstanding sa concept ng libingan sa Biblia.
Inisip nila dahil sa translation, yung salitang libingan na Hades or Sheol ay inisip nila merong underworld na mayroong dagat-dagatang apoy. Kaya until now sa popular culture, yan po ang sikat. Naniniwala sila na may underworld at doon sa underworld merong naghahari doon, si Satan daw, at doon daw merong dagat-dagatang apoy doon at pinaparusahan ang mga masasama. At meron daw doong purgatory bago dumiretso doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi nila sa concept na yan. Yun po ay bunga ng misunderstanding sa salitang Hades at sa salitang Sheol ng Hebreo. Na minsan kasi isinalin sa Ingles, sa iba pang wika na hell or impyerno. Kaya nagkaroon ng misunderstanding sa mga salita or kataga pagdating sa context ng Biblia po. Kaya malinaw, pag sinabing Hades or ah, grave or Sheol, yun po ay literal po na grave or libingan. Na minsan isinaling hell, pero hindi pa po yaan yung dagat-dagatang apoy or yung second death. Yan po ay libingan lamang po. Pag sinabing hell sa Biblia na ang katumbas po ay Hades or Sheol. Gaya ng makikita natin dito sa simple at chart na ating ipapakita. Gamit yung Hebreo term na Sheol at saka po Greek term na Hades. Yung salitang Sheol isinalin sa Septuagint Greek na Hades na ang ibig sabihin po parehas lang sila. Ibig sabihin po ay grave or libingan na siyang tinutukoy din sa patula na awit sa Salmo na hukay. Kaya pag sinabing hukay ay libingan, yun yung tinatawag sa Hebreo na Sheol o kaya po ay Hades sa wika pong Griego. Gaya po ng nasa larawan. Yung nakikita po natin na libingan, yan po ang tinatawag na Hades o tinatawag po na Sheol sa Hebreo. Kaya hindi po umiiral yung tinatawag na hell o impyerno sa kasalukuyan sapagkat wala pa po yung lake of fire. Wala pa po yung second death. Ang tinatawag lang na hell sa translation ay ito pong Hades or Sheol nang ibig sabihin po ay libingan sa Biblia. Kaya titingnan din natin ano ba yung lake of fire na tinawag ding hell na sa hinaharap. Kasi nga nagkapareha sa translation, pati yung libingan isinali nilang hell. Kaya nagkaroon ng confusion sa mga nagbabasa ng Biblia sa English or sa ibang translation po ng Bible. Pero kung babasahin natin yan sa original na Hebrew, sa Old Testament, ay Sheol, ibig sabihin ay libingan, or sa New Testament, libingan po ay Hades na tinatawag. At ito pong Hades na concept ay hiniram ito ng mga Hudyo na nagsali ng Old Testament Hebrew Bible. Kasi nga nung panahon po sa Egypt na ang mga Hudyo po sa Alexandria ay naiimpluwensyahan po sila. Malaki po ang impluwensya ng Griego, ng Grecian Empire sa panahon ni Alexander the Great. At nung after ni Alexander the Great, sa panahon po na yan, merong tinatawag na Hellenistic culture sa panahon po na yan na nag-influence sa mga lupain ng Egypt, sa Palestine, at sa iba pang bahagi ng kalupaan sa Middle East po. Isa na po sa concept na na-adapt ng mga Hudyo ay yung salitang Hades ng mga Griego. Na para po sa mga Griego, si Hades po ay ang Diyos-Diyosa nila o ang underworld nila. Pero sa Biblia, hiniram ito ng mga Hudyo para itumbas po sa salitang libingan na sa Hebreo po ay Sheol or tinatawag po nating grave. Bakit po nagkaroon ng ganyang kaisipan ng mga Hudyo nung panahon na yan? Sabi po dito sa isang reference sa historical study po ni Edward William Page sa kanya pong aklat na The Fire That Consumed, a Biblical and Historical Study of the Final Punishment noong 1989 sa page 205. Sabi po niya, nitong scholar, sabi niya, the Greek mythology Hades was the god of the underworld and then the name of netherworld itself. Para po sa mga Griego, ito pong salitang Hades sa mitolohiya po nila, ito po ay Diyos po nila ng underworld o ng kalaliman. At nung mismong lugar kung nasaan po yung kalaliman, siguro popular po yan sa culture, yan po si Hades na Diyos-Diyosan po ng mga Griego ng kalaliman. At yan po ang naging laganap na culture sa Palestine,
sa Egypt nung time po na nagkakaroon ng Hellenization na tinatawag o pag-iimpluwensya po ng Greek culture nung time po na yan. Dahil po sa mga Griego, na impluwensyahan po ang mga Hudyo na maniwala sa konsepto na ang tao po ay dual in nature. Na ibig sabihin po, yung tinatawag na dualistic. Galing po yan sa Griego. Aral po yan ng mga Griego, aral po yan ng philosopher na si Plato. Kung kilala nyo po ang pinakabatikan na philosopher sa classical history ng Griego po na si Plato, siya po ang isa sa nag-construct ng immortality of the soul na nakapasok sa Christianity, na na-adapt po ng karamihang Christian. Ito pong concept ng Platonic nature of man na dual po, yung tinatawag na dualism. Nung panahon po na nagtapos ang Old Testament, nung panahon po ng intertestamental, ang lupain po ng Palestine ay na-influensyahan po sila ng kultura ng mga Griego na naniniwala sa dualism na pinakalat ni Plato. Katulad din at ng mga philosopher po ng Griego at ng mitolohiya ng Griego. Kaya po kahit ang mga writer po ng Bible at yung mga bababasa natin diyan sa Biblia ay affected po sila ng culture. Kaya sa New Testament, ginagamit po ng mga writer ang term na Hades. Yan po ay Greek influence. Pero po, inequivalent pa rin nila yung Hades sa biblical perspective. Na pag sinabi pong Hades ay libingan. Pero para sa mga Greek, sa kultura po nila, ang Hades po ay God of underworld or kaya po ang underworld na tinatawag nila. Pero naunawaan niya ng mga Hudyo na yun po ay pagano o kultura lang po yun ng mga Griego. At kung titingnan natin dito sa panahon ng intertestamental, isa po sa aklat na naisulat nung panahon ng intertestamental. Pag sinabi po nating intertestamental, ito po yung panahon na nagtapos ang aklat sa Lumang Tipan kay Prophet Malachi bago po mag-start kay John the Baptist sa New Testament. Sa intertestamental po na isulat ang apokripa na aklat po ng 2nd Esdras. Kung babasahin natin dito sa apocryphal book ng 2nd Esdras chapter 7 verse 78 to 82, makikita natin yung refleksyon ng kultura ng mga Griego. Ayon po sa intertestamental book ng 2nd Esdras, sabi dito, as the spirit leaves the body, if it is one of those who have shown scorn and have not kept the way of the Most High, such spirit shall wander about in torment. Ever grieving and sad, they will consider the torment laid out for themselves in the last days. Malinaw po, sa panahon ng intertestamental, ay naimpluwensyahan po sila ng culture ng mga Griego na naniniwala po sa dualistic or immortality of the soul. Kaya kung babasahin nyo po ang book ng 2nd Esdras, wala po yan sa Bible kasi baka hanapin nyo yung aklat ng 2nd Esdras. Ang 2nd Esdras po ay naisulat ng intertestamental nung nawalan na po ng prophet ang bansang Israel. O wala pa pong, hindi pa nagsisimula ang New Testament. Sa time po na yan, gaya dito sa aklat, makikita natin yung reflection ng culture. Naniniwala sila sa concept na ang tao kapag namatay ay ito po ay immortal, yung tinatawag na soul. Gaya dito sa na-record sa 2nd Esdras, sa apocryphal book nung panahon ng intertestamental. Kasi nga patunay ito na ang kultura ng Griego ay naka-impluwensya sa mga Hudyo po nung panahon po na yan. Pero hindi po lahat ng mga Hudyo ay napaniwala sa kultura ng Griego at sa filosofiya ni Plato na dualism. Kasi po meron ding apocryphal book na nagre-reflect ng totoong biblical doctrines ng nature po ng tao. Gaya po dito sa aklat po ni Tobit sa chapter 14 verse 6 to 8 na nauunawaan po ng mga Hudyo na sabi nila, and they that do sin and unrighteousness shall cease from all the earth. Naniniwala po sila na merong eternal fire, na merong eternal death, na siyang kahihinatnan ng mga taong masasama at unrighteous. Kaya hindi po lahat ng mga Hudyo na impluwensyahan ng kultura po ng mga Griego na naniniwala sa immortality of the soul or doon sa dualism ng philosopher na si Plato po na nagpakalat niyan sa kultura po ng Griego. Pero na-impluwensyahan po ang mga Hudyo sa Palestine at sa Jerusalem po nung time po na yan.
kahit po ang mga alagad ni Jesus Christ. Kasi baka isipin natin, kahit po sa panahon na nabubuhay po si Kristo, aware po si Jesus Christ na umiiral po ang culture ng mga Griego sa kanyang mga kapwa, mga Hudyo po nung time na nabubuhay si Kristo. Malaki po ang impluensya ng culture ng Greek at ng Roman nung panahon po na yaan. Isa na po dyan yung influensya ng immortality of the soul at yung tinatawag na dualism sa concept po ng nature ng human. At alam po yan ni Kristo nung panahon. Kung titingnan natin dito, ito yung totoo. Yung biblical, gaya ng tinuro natin kagabi, sa biblical concept ng nature of man, ang tao po ay isang whole or buo na hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin ang bumubuo sa kanyang katawan, spirit, at yung pagiging niyang kaluluwang buhay. Tinatawag yan sa Biblia na holism. Pero po sa culture po ng Griego na naka-impluensya sa mga Hudyo nung time ni Jesus Christ, kahit nung bago si Jesus Christ, nung intertestamental, ang paniniwala ng mga Griego at ng mga philosopher, ang tao po ay dual. Ibig sabihin, pwede tayo maging, meron tayong physical at may humihiwalay na disembodied body na immortal soul. Yan po yung aral ng dualism ng mga pilosopo sa Griego po nung time po na yan. At naka-affect po yan sa culture sa Palestine nung time po na yan o sa mga Hudyo nung time po na yan. Sabi nga dito ni Josephus na nabubuhay po ng historian nung 1st century, sabi niya, unavoidable bait for such as have once had taste for their philosophy. Alam po, aware po ang historian ni si Josephus ng 1st century na ang laki po ng impluensya ng pilosopiyang Griego pagdating po sa concept ng dualism or ng immortality of the soul. At sa ayot sa gusto man natin, nakapasok po yan sa Christianity. Hanggang ngayon, hindi po yan mabitawan ng ibang Kristiyano ang kultura po ng Griego na naniniwala sa duality ng tao or sa dualism na pananaw ng pagkatao po natin. Kaya po kahit po ang mga disipulo ni Kristo, na impluensyahan din po sila ng kultura ng mga Griego at ng mga Romano. Anong patotoo po dyan? Kasi po nung time na si Kristo po ay nabubuhay dito sa lupa, isa po yan sa binasag ni Kristo na culture na naimpluwensyahan po kahit ang mga disciple ni Jesus Christ. Isa po dito sa halimbawa ay yung mababasa natin sa Mateo 14 verse 25 to 27. Basahin po natin ang Mateo 14 verse 25 to 27 na isa po sa gustong ipaunawa sa atin ni Kristo. At sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng tubig. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, "Multo!" At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay, nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot." Ayan po. Malinaw po. Kung titingnan natin, ang mga alagad po, lalo na si Peter, nung time po na yan, heavily influenced po sila ng culture ng mga Griego at ng Romano na naniniwala sa immortality of the soul or yung spirit of the dead na tinatawag na ghost or multo. Kaya nung magpakita po si Kristo sa kanila na lumalakad po sa ibabaw ng dagat o ng tubig, anong sigaw po nung mga alagad ni Kristo? Sabi nila doon sa verse 26, sabi niya doon, sabi nila, multo. Ibig sabihin, may ganun silang paniniwala about sa ghost. Sa Griego po, ang nakasulat po dyan sa salitang multo ay pantasma. Pag sinabi pong pantasma sa Griego ay apparition ng namatay na tao o kaya po ng isang ghost na tinatawag nila. At yun po ay paniniwala sa culture ng mga Griego. Ganyan po ang mga disciple. Pero anong sagot sa kanila ni Kristo? Nangatakot po sila kasi akala nila multo. Totoo nga ang multo na tinatawag. Kaya anong sabi po ni Kristo doon sa 27? Ay wag daw po silang mga takot or panghinaan sapagkat yung nakikita nila ay hindi po
multo na gaya ng naunawaan nila sa culture po nila o yung kinamulatan nilang paniniwala. Kaya po brother, kung titingnan po natin, kahit sa modernong panahon natin ay may mga naniniwala din sa ganyang ghost na Yes. tinatawag ay buhat yaan ng kultura. At panahon pala ng mga apostol may ganyan na kung titingnan natin gusto siyang i-correct ni Jesus Christ. Kasi Yes. kaya isa rin niya sa purpose kung bakit nagpakita si Kristo sa ibabaw ng tubig sa time po na yan para basagin ang kultura ng mga Griego at Romano na naniniwala sa disembodied soul or ghost na Ito. tinatawag or pantasma sa wikang Griego. Kaya nung ipaunawa ni Kristo sa kanila na hindi totoo ang ghost na tinatawag na ang taong namatay ay tinatawag na pantasma sa Griego or ghost, nilinaw nila na na yung nakikita nila ay hindi po ghost yun, kundi si Jesus Christ po iyon. At pinalakad nga po diyan si Pedro na isa po sa naniniwala sa ghost. Kaya nga sa pananampalataya, si Pedro nakalakad sa ibabaw ng tubig. Pero anong nangyari kay Peter? Lumubog din. Kasi nga, nagdadalawang isip kung Yes. totoo ba yung nasa harapan niya. Baka nga talaga multo. Kaya, dahil sa kakulangan sa pananampalataya na gustong ipaunawa ng Diyos about sa culture na kinamulatan nila, ay dapat nang bitawan yun ni Pedro. Kailangan niyang manampalataya sa kung ano yung totoo, na maniwala siya na hindi multo ang nakikita niya sa kanyang harapan, kundi isang taong nabubuhay na si Jesus Christ nung time nung nagkatawang tao. Kaya po, binasag ni Kristo ang kultura ng mga Griego at Romano na naniniwala sa immortality of the soul. Kaya yung concept ng ghost, after po niyaan, hindi na po naniwala si Peter na meron ngang immortality ang soul. Bakit po? Kung titingnan natin dito sa aklat ng Gawa, si Pedro din ang nagsalita nito. Hindi na po siya naniniwala sa kanyang kinamulatang culture. Kung titingnan natin, dito po sa sulat ni Peter sa Gawa 2:29, anong sabi po dyan ni Pedro patungkol kay David, sa kamatayan po ni David. Basahin natin ang Acts 2:29. Ito po ang ating mabasa. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Ayan po, malinaw po, si Pedro sa kanyang pangangaral po. Kung noon si Pedro naniniwala sa multo, gaya nung nakita nila, napagkamalan nila si Jesus Christ na multo, kasi meron silang paniniwala or tradisyong kinamulatan na impluensya po ng mga Griego at Romano. Pero pagdating dito, si Pedro na ang nagtuturo kung ano talaga ang totoong kalagayan ng patay. Ipinapaliwanag niya si David po, ang patriarkang si David ay namatay at inilibing at ang libingan po niya hanggang sa panahon ni Pedro nandun pa rin po sa libingan. Ibig sabihin walang immortal na soul si David na pwedeng maging ghost or kung saan man napunta. Kaya nililinaw ni Pedro na yung patay ay nasa libingan po or natutulog po sa tinatawag na Hades. Yung salita pong libingan diyan, Hades po yan sa Greek. Ayon sa record ni Lucas diyan sa aklat ng mga gawa. Kaya malinaw po sa sulat ni Peter. Kung idediretso natin sa verse 34, anong sabi pa po dyan ni Pedro sa verse 34? Kung totoo ba talagang may immortal yung soul? Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Ayan po. Nilinaw po ni Peter na yung namatay po na si David ay hindi nga totoo na merong immortality of the soul sapagkat sabi niya hindi po umakyat si David sa langit. Wala pong gano'n na pinuntahan yung patay. Kaya simula po niyaan ay nung si Pedro po ay ituruan ni Kristo ng totoong concept ng tao, ng likas ng tao, mula po niyaan hindi na po naniniwala si Pedro na meron pong ghost or immortal na soul yung namatay po na tao.
na dati pinaniniwalaan po niya ayon sa culture ng Griego at Romano na na-adapt po nila. Kaya ganoon din sana tayo na bagaman kinabulatan natin ang culture na yaan na mahirap talagang bitawan, pero maging katulad sana tayo ni Peter na binitawan niya na ang ganong tradisyon or kultura o paniniwala na hindi naman umaayon sa turo po o aral po ng Panginoon. Kaya sana ang pagbasag ni Kristo sa culture ng dualism ay wag na din nating panghawakan yan. Pero ang nakakalungkot po, brother, yan talaga yung popular sa Yes, panahon natin ngayon. Kahit po sa mga Kristiyano, hindi that nila is kayang bitawan. reality. Opo, hindi nila kayang bitawan yung Greek culture ng dualism na naniniwala sa disembodied na soul or after death na merong spirit of the dead na nakahiwalay po sa mga patay. Kaya yung concept ng dualism sa culture ng mga Griego, Romano, yun po ay unbiblical. Hindi po yan Yes. supported ng Bible. Yan po ay bunga lamang ng culture ng Griego during noong panahon ng Hellenization na totoo po na kahit po ang mga Hudyo naapektuhan din po diyan, napaniwala din sila. Kahit nga yung alagad ni Kristo na si na Pedro naniniwala din sa ganyan. Opo. Pero binasag din ni Kristo. Kaya Yes. sana tanggapin natin kung ano yung gustong ituro sa atin ni Jesus Christ na totoong biblical about sa kalagayan po ng tao doon sa libingan na tinatawag na Hades or grave sa Ingles. Ano naman yung isa pang hell na binabanggit ni Kristo na sa Griego po ay tinatawag na Gehenna. Magkaiba po ito sa Hades. Kung yung Hades po ay libingan, ano naman po yung Gehenna na isinalin din sa Bible na hell. Titingnan natin kung anong kahulugan po ng Gehenna. Ang salita pong Gehenna ay lumitaw po sa New Testament at ito po ay lumitaw din sa aklat ng James 3:6. Basahin natin yung Santiago 3 verse 6. Metaphorical ginamit ang salitang Gehenna or hell sa translation. Basahin natin yun. Santiago 3:6. At ang dilay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Ayan po, ginamit po ni James o ni Santiago ang salitang Gehenna or impyerno po, metaphorical. Ibig sabihin, ginamit niya sa metaphor. Hindi literally na yung dila natin ay ito ang tinatawag na impyerno. Hindi po. Ang tinutukoy niya yung mga masasama na lumalabas sa ating dila. Kasi nga ang dila ay mapangdaya minsan, sabi nga Yes. rin sa Biblia. Kaya inilalarawan to ni Santiago na parang gaya ng apoy ng impyerno. Ganun po, ilarawan ang ating dila. Kaya metaphorical ang pagkakagamit niya ng salitang Gehenna or fire. Pero sa Biblia, merong literal na Gehenna. At ano po yan? Yan yung titingnan natin sa Biblia. Ano ba ang tinatawag na literal Gehenna? Kung ating titingnan po dito sa salitang Greek na Gehenna, yung salita pong Gehenna sa wikang Griego, galing po yan sa Hebreo na Gehenum. Pag sinabi pong Gehenum, ito po yung lugar ng libis po ng Henon. At ito pong libis ng Henon, nasa gilid lang po ito ng bakod o ng pader po ng templo ng Jerusalem o ng yung pader po ng Jerusalem. Nung time po sa Old Testament, ang lugar po ng Henon or ng Gehenon sa Old Testament, yan po yung lugar kung saan naganap yung labanan. At diyan po tinatapon yung mga bangkay ng mga Assyria na sinunog po noong panahon po ni na Hezekiah. Umabot po ng 185,000 na mga bangkay ang sinunog po diyan sa libis po ng Henon na siyang tinawag na Gehenna sa wika po Griego. Yan po ang tinatawag na Gehenna. Literal po yan na lugar na matatagpuan sa labas ng Jerusalem sa gilid po ng pader na kung saan dyan po itinatapon ang mga bangkay at sinusunog po sila.
Kaya tinatawag po yung Gehenna, yung lugar po na yan. At yan din po ang ginamit ni Kristo na metaphor para ilarawan po ang literal na second death o ang impyerno na mangyayari sa hinaharap po. Pero po sa Old Testament may prophecy about sa Gehenna o yung apoy po na yan sa literal. Basahin natin ang Jeremiah chapter 7 verse 32 to 33. Sa sulat po ni Prophet Jeremiah 7:32-33. Kaya't narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi siya tatawaging tupit o ang libis ng anak ni Himnon man, kundi ang libis ng patayan, sapagkat sila'y mangaglilibing sa tupit hanggang sa mawala ng dakong mapaglilibingan. Hello, brother. Ay, okay po. Hello po. Tuloy po. Ayan po. Mapapansin po natin sa Jeremiah 7:32, meron pong tinatawag na Valley of Hinnon. At ito po ang tinatawag na libis ng patayan or Valley of Slaughter. At tatawagin po itong Tophet. Yan po ang lugar ng Gehenna na pinagtapunan ng mga bangkay kung saan sinusunog po. At matutupad po yan sa prophecy. Dual po ang application ng Jeremiah 32 sa prophecy po natin. Isang local event at isang universal event. Yan po tinuturo ni Prophet Jeremiah na meron pong apoy na susupok po sa mga taong makasalanan. At yan po ay natupad po yan. Pag sinabi pong Valley of Gehennom, ito po ay may kahulugan na connected po ito sa final judgment or sa tinatawag na final punishment. At yan po ang nangyari. Sa bansang Israel, sila po ay makakaranas ng punishment or judgment po sa ating Panginoong Diyos kung sila po ay susuway, patuloy na gagawa ng kasalanan sa harap po ng Panginoon. Ganon din sa panahon natin ngayon sa second fulfillment ng Jeremiah chapter 7 verse 32. Sapagkat yung salitang Gehenna, yan po ang pinoforeshadow ng lake of fire sa hinaharap po natin. Kung titingnan natin dito sa chart, makikita natin yung prophecy ni Prophet Jeremiah sa kanyang typological or dual apocalyptic prophecy. Yung unang katuparan po nung Jeremiah 7 verse 32 to 33, natupad na po yan. Yung sinasabi na marami pong mga patay ang mapupunta po dun sa libis ng Gehennom o dun sa Hinnom. At yan po ay nangyari noong i-reject ng mga Hudyo ang Misaya at magkasala po sila sa harapan po ng Panginoon. Kaya natupad po yan noong taong 70 AD, yung prophecy ni Jeremiah, na sila po ang mga bangkay ng mga Hudyo ng Israel ay sila po ay itatapon sa libis ng Gehenna doon sa labas ng templo ng Jerusalem. At nangyari po yan noong 70 AD, sinunog po ng mga Romano ang templo ng Jerusalem, pati po ang lahat ng bangkay ay itinapon po sa lugar ng Gehenna doon sa labas ng Jerusalem. At yun pong naganap na yan noong 70 AD, foreshadowing po yan ng magaganap na final judgment po sa hinaharap. At yun po yung sa hinaharap na lake of fire o tinatawag na ikalawang kamatayan. Yun po ang totoong Gehenna or hell na universal, pangdaigdigan o pang buong mundo, pang buong kasaysayan. Yun po ang pinoforeshadow ng literal na Gehenna sa time ni Jesus Christ. At ang Gehenna sa panahon natin ngayon sa hinaharap, ang final judgment doon sa lake of fire o ang second death. Pareho pong may apoy ang gagamitin po ng Panginoon upang supukin ang lahat ng mga wicked at unrepentant sinners po sa tinatawag na Gehenna or hell sa translation po natin. Pag sinabing Gehenna, connected siya sa salitang final judgment or final punishment na nangyari sa mga Hudyo na mangyayari naman sa lahat ng taong makasalanan sa hinaharap po natin. Kaya dual ang application ng Jeremiah 7 verse 32 to 33. Pag sinabing Gehenna o hell sa translation,
tumutukoy siya sa final punishment or final judgment. Yun po ang lake of fire sa hinaharap or yun yung ah, pinagtapunan ng mga patay sa Gehenna sa Jerusalem noong taong 70 AD kung saan sinunog ang lahat ng bangkay at naging abo po sila. At sa hinaharap, yun po ang tinatawag na lake of fire or second death. At ano naman yung apoy na connected sa salitang Gehenna? Kasi nga sabi dito sa Bible ay makakaranas po sila ng eternal fire at eternal punishment. Kaya dito naman tinuturo ng ibang Kristiyano na ang impyerno daw po ay iiral daw ito sa eternity o eternal daw pong mangyayari na sila ay parurusahan doon araw at gabi sa eternity. Walang tigil po, sabi nila sa mga nagtuturo na ibang Christian. Pero tingnan natin sa Bible, ano bang ibig sabihin ng salitang eternal fire at eternal punishment sa context po ng Bible. Kung babasahin natin sa sulat ni Mateo, sa sinabi ni Jesus Christ, dito po sa Mateo 5, 29 to 30. Anong sabi po ni Kristo? Totoo ba ang Gehenna na mangyayari sa hinaharap o yung impyerno na tinatawag po natin, yung lake of fire, na may apoy? Basahin natin ang Mateo 5, 29 to 30. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Ayan po. Sa metaphor na ginamit ni Jesus Christ, ginamit niya yung salitang Gehenna. Sa translation ay hell or impyerno. Ibig sabihin, kung patuloy tayong gagawa ng kasalanan, kung meron mang nagkasala, ano lang to, metaphorical ni Jesus Christ. Kung ang mata, ang naging resulta ng kasalanan natin ay dukitin daw natin. Or yung kung kamay, putulin daw natin. Not literally, kasi baka gawin ng tao. Ano po yan, metaphor po ang tawag yan sa sinasabi ni Jesus Christ. Ibig sabihin, mas maigi pa po na kung may nagawa man tayo, kailangan magsisi tayo dun sa kasalanan. Kasi kung hindi tayo magsisisi, ang buong katawan natin ang mapupunta sa Gehenna or impyerno, dagat-dagatang apoy. Kaya yun po ang gustong ipaunawa ni Kristo. Kung nagkasala man tayo sa mata or sa kamay, sa ating gawa, ay kailangan natin magsisi. Kasi kung hahayaan natin na tayo ay makasalanan, hindi magsisisi, mas matindi kung yung buong katawan natin ay talagang mapupunta po sa second death or sa eternal fire doon po sa Gehenna na tinawag ni Kristo or hell sa translation po natin o tinatawag na final judgment pag sinabing Gehenna. Kaya totoo po, merong Gehenna sa hinaharap na tinatawag na impyerno. Yan po yung final judgment or final punishment na mararanasan po. At anong meron po dun sa Gehenna? Basahin din natin ang sinabi ni Kristo sa Mateo 18 verse 8 to 9. Basahin natin yung 18 verse 8 to 9 ng Mateo din po. Wika din po yan ni Kristo. Kung ang kamay o paa mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay o paa, kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itapon naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Ayan po.
Malinaw po. Uli ni Kristo ang kanyang salita diyan sa record ni Mateo na meron talagang totoong impyerno or Gehenna sa Griego ang ginamit po diyan. At ito pong Gehenna ay binubuo po ng fire o apoy po na tinatawag. At kung titingnan natin dito sa Ingles, sa Mateo 18, verse 8 to 9, sa translation po ng Ingles, ay yung impyerno o yung hell ay binubuo po ng apoy. At ito pong apoy ay binubuo po ng eternal fire. Ngayon, baka isipin nila kasi nabasa nila na doon pala sa impyerno, sa hinaharap, sa Gehenna, ay pahihirapan ng mga makasalanan doon gamit po ang walang hanggang apoy. Ibig sabihin ba, eternal sila doon mabubuhay na pinaparusahan ng apoy na walang hanggan. Kaya ito yung titingnan natin, ano ba ang eternal fire na tinatawag? Ito ba ay walang hanggan na apoy na iiral? At ganun din ang mga masasama ay mabubuhay pa rin sila ng eternal pero nandun sila sa lake of fire araw at gabi. Kasi nga meron diyang verse sa New Testament na sila ay pahihirapan araw at gabi ng walang hanggan, sabi diyan sa Biblia. Kaya titingnan natin yung term na eternal fire at eternal punishment. Anong ibig sabihin ng salitang eternal? Sa Griego, ang salitang eternal ay aionon or aionos, na ibig sabihin po ay sa translation ay eternal or eternity. At pag sinabi namang nating eternity or eternal sa kaisipan ng mga Hudyo at ng mga Griego ay meron po itong depende ito sa context kung paano ginagamit po ang eternity or eternal. Dito po yung salitang eternal torment, yung salitang eternal fire, yung salitang eternal punishment na connected po sa salitang Gehenna or impyerno na inilarawan ni Kristo. Yung salita pong eternal ay aionos o ibig sabihin po ay walang hanggan. Ito pong eternal fire, kagaya din po ito ng apoy na bumagsak sa Sodoma at Gomora. Ang bumagsak po sa Sodoma at Gomora ay eternal fire din po. Basahin natin ang Judas chapter 1 verse 7. Sa sulat po ng Jude 1 verse 7. Alalahanin din ninyo ang Sodoma, Gomora at mga karatig lungsod dahil sa pagkagumon nila sa kahalayan at kamunduhan. Sila'y pinarusahan sa apoy na walang hanggan bilang babala sa lahat. Malinaw po. Pag sinabi pong apoy na walang hanggan or eternal fire, gaya po ng bumagsak doon sa Sodoma at Gomora. Ang tanong, nagliliyab pa rin ba ngayon ang Sodoma at Gomora? Kasi eternal yung bumagsak na apoy. Kung papakahulugan natin yung eternal na eternal talaga, yung fire. Kung titingnan natin, wala na yung Sodoma at Gomora. Hindi na ngayon Yes. nagliliyab. Pero ang bumagsak doon, eternal fire. Kaya malinaw po, ang salitang eternal sa concept ng hellfire or sa Gehenna or sa final judgment, gaya po yan ng apoy na bumagsak dun sa Sodoma at Gomora na eternal fire din po. Pag sinabing eternal fire, yun po yung mismong executive judgment o yun yung final judgment na ipapataw po ng Diyos. Yun po ay ginagamitan ng term na eternal para ipakita po gaano po katindi yung fire. Ibig sabihin gusto pong ipakita yung intensity. Kaya ginagamitan ng term na eternal. Kaya pag sinabing eternal fire, not literally na ibig sabihin ay eternal or eternity, sa eternity mag-aapoy ang lupa at pahihirapan sila doon araw at gabi ng literal ng walang katapusan na. Ang ibig sabihin lang po ng eternal fire at eternal punishment at eternal torment, ibig sabihin ay yung moment na sila po ay makakaranas ng apoy at walang hanggang kamatayan na po. Yun, kumbaga, ay tinatawag sa Ingles na annihilation. Ibig sabihin, buburahin po sila nang wala ng resurrection kailanman. Yun po ang tinatawag na eternal punishment, eternal fire, at eternal torment na mararanasan po nila doon. Not literally, sa eternity ay iiral po sila. Kaya yun po ang ibig sabihin ng eternal fire or eternal punishment. Gaya sa Sodoma at Gomora, na alam po natin hindi na umiral kailanman ang Sodoma at Gomora. Ganon din po ang mga taong ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Sa oras na ibagsak ang eternal fire sa kanila at maranasan nilang eternal torment, ibig sabihin kailanman hindi na po sila iiral at matatagpuan pa
kailanman. Yun po ang tinatawag na annihilation sa wika pong Ingles. At yan po yung chart kung ating titingnan sa pag pinagsama-sama natin yung mga term na ating binanggit sa gabing ito. Yung second death, ito po ay magaganap sa dulo ng The Great Controversy. Ito po yung final judgment. At yung second death, yan po ang tinatawag na Lake of Fire. At yung Lake of Fire ang tinatawag na foreshadowing ng salitang Gehenna. Nang ibig sabihin po ng Gehenna ay final judgment or final punishment. At sa kasalukuyan, wala pa pong Gehenna na yung Lake of Fire or tinatawag nating impyerno sa Spanish or hell sa Ingles. Pero po sa kasalukuyan, ang meron lang tayo yung Hades or yung Sheol. Yun po ang tinatawag nating libingan, ang inuuwian ng mga nakaranas ng first death. Yan po ang umiiral sa kasalukuyan. Pero sa kasalukuyan, wala pa pong Gehenna or Lake of Fire na umiiral. Kaya walang tinatawag na underworld. Yun po ay buhat lang ng culture ng mga Griego at ng popular culture sa kasalukuyan po natin. Pero doon sa Biblia, malinaw po na magkakaiba ang term na Sheol, Hades, Tartarus at Gehenna. Yung salita namang Tartarus, isang beses lang po yan sa Biblia. Yan po ang ibig sabihin lang ng Tartarus ay kalaliman or kadiliman. Hindi po yan libingan, hindi rin po yan impyerno. Pero sa translation, isinalin po yung hell. Mistranslation lang po yan ng mga translator ng Biblia na hindi rin nakakaunawa ng likas ng tao. At dahil nga, deluded sila ng culture o ng popular culture nung panahon po nila. Kaya kung titingnan natin, malinaw po sa Biblia na merong second death, yan po ang Lake of Fire. At malinaw din na merong final judgment, yun po ang tinatawag na Gehenna o yung merong eternal fire na naroon at eternal punishment. At yan po, lahat ay sa future pa po yan. Ang sa kasalukuyan lang, ang tinatawag na libingan na tinatawag sa Griego na Hades or sa Hebreo na Sheol or grave sa Ingles. Yan po ang tinatawag nating libingan na inuuwian ng mga patay. Kaya hindi totoo ang ghost ng mga taong namatay or immortal na disembodied soul ng taong namatay. Binasag po yan ni Kristo at turuan niya sina Pedro ng katotohanan po patungkol po sa ganyang paniniwala sa kultura ng panahon na yun. Sana ganun din tayo sa kasalukuyan na panghawakan ang concept na nasa Bible at hindi ang sa culture po natin. Maraming salamat po at sana naunawaan natin na totoong may second death at totoong may punishment sa final judgment po na eternal fire or extinction na tinatawag. Yun lang po at maraming salamat. Alright, maraming salamat Brother Bernard sa pagpapaliwanag about sa ating pong topic sa gabing ito. At ating pong batiin ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay. Diyan po kay Brother Nimrod Miloria Piral, ang ating pong masigasig na kapatid sa Pinagkaisa Church. And then kay Sister Vicky Pellegrina Aguinaldo, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po at salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa. And also sa ating pong kapatid, Brother Nalos Beltran, maayong gabi mga igsuon, maayong gabi isad sa tanan. Maayong gabi sa tanan ng mga Bisaya, mga Cebuano. Oh. Good evening kay Sister Judith Abali, watching from Pilar, Sorsogon. Kumusta po yung ating Pastor Roy? Diyan po sa Pilar. Andiyan pa ba sila sa Pilar, Sister Judith? Kay Kuya Tatit, Balida Road Dialdi is watching. Thank you for watching from Saudi Arabia. Sa Saudi ngayon. So sa lahat ng ating pong mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay, diyan po kay Kuya Rico Idanyo is watching. Thank you for watching. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong magtanong
i-type nyo lang po sa ating comment section. And then, pwede din po message sa ating pong mga cellphone number na inyo po nakikita sa screen. And then, pwede din po kayong tumawag sa ating pong mga numero. So, napakalinaw ng pagpapaliwanag, Brother Bernard, regarding sa ating pong topic na although may nababasa sa Biblia na multo, Brother Bernard, pero binasag ng Panginoon meron. yon. Baka Opo. kasi gamitin nila yung verse na yun. May multo pala. Hindi po. Sasabihin, Tinuturo lang ni Kristo. yes. Baka sabihin, may multo naman pala eh. Pero kung doon sa talata, tinuloy sa talata na yun, nakikita natin na talagang binasag din ni Kristo. Kasi yun naman talagang sinabi ng mga ng alagad ni Kristo na Naniniwala kasi sila doon. multo. Pero kinorik din po ng Panginoon, ng ating Diyos. So, siguro wala na pong mga tanong, wala nang ika nga, walang nagbigay ng komento. So, tayo po, Brother Bernard, ay magtatapos na. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Okay po. Tayo po manalangin po sa ating pagtatapos sa programa. Ang banal, narito po, muli kami ay lumalapit upang humingi ng pasasalamat sa programa po na aming isinagawa sa gabi pong ito. Nawa po ang pagpapala ng langit ang siyang natamo ng bawat isa po sa mga nakinig at nanood po sa programang ito at maibahagi po nila ito sa iba pang taong hindi pa nakarinig ng katotohanan patungkol sa likas ng tao, sa kalagayan po ng tao at sa kahinatnan po ng tao sa hinaharap. At nawa po ang mga karunungan na amin napakinggan ay ito po ay bumalik po sa inyo bilang pasasalamat. At ganoon din po, bigyan kami ng kalakasan, spiritual man o physical, at gamitin ang bawat isa sa pagpoproklama ng mga pabalita sa huling araw po na ito. Ganon din po, ang bawat isa po sa mga oras po na ito ay ingatan po sila kung saan man sila paroroon sa kanila pong pagtulog, ay ilayo po sila sa mga hindi magkaaya-ayang mga bagay po. At sa lahat pong ito ay ang aming mga kahinaan, pagkukulang, mga pagkakasala sa isip at sa salita, ito po ay inyo pong patawarin. At ang lahat po ay aming idinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo na aming personal na tagapagligtas. Amen. Okay, huling pananalita, Brother Bernard. Maraming salamat po at magandang gabi sa atin pong lahat at God bless po. Okay po, sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po sa Tigbinan, Camarines Norte, sa ating kinaroroonan ng ating pong partner, Brother Bernard, at mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region, headed by Pastor Almario Flores, at sa parting norte, headed by Pastor Dante Banda, at saka sa Calabarzon, Pastor Ruel Batuto. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ng Diyos. God bless us all.